Magandang hapon sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Minabuti ko na magkaroon ng munting recording na ito upang maipaabot sa inyo ang mga ginintuang aral ng ating Panginoon Jesucristo bilang katugunan sa marami nating mga katanungan sa ating buhay. Ngayon pong hapong ito ay niloob ng ating Panginoong Jesucristo na ating pong tugunin ang isang katanungan na maaaring maging katanungan ng bawat isa sa atin. At ito po ay yung katanungan ng tungkol po sa pagsisisi ng isang tao. Kung mapapansin po ninyo sa mga nakaraang mga pag-aaral natin o ebanghelyo sa gawain ng Christian Fellowship ay natalakay po natin ang katagang repentance. Kasi ito po ay aral ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niyang repent and be baptized. Ang sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sa Mateo 4:17 sinasabi po yun. From that time, Jesus began to preach saying, ito po yung simula ng pangangaral ng ating Panginoon Jesucristo na sinasabi niyang repent and be baptized for the kingdom, repent for the kingdom of heaven is at hand. At maging sa panahon ng mga apostol ay ito rin ang kanilang mga panawagan sa lahat ng mga tao na nais nilang bahaginan ng salita ng Diyos. At yan po ay nakalagay sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38 to 38 ng Aklat ng Gawa. Ang sabi po rito ay ganito, and Peter said to them, repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sa unang pangangaral po ng mga apostol ng salita ng Diyos, pagkatapos pong mamatay at muling mabuhay ang ating Panginoon Jesucristo at umakyat siya sa langit, ay ito na po ang pangunahing pangangaral ng mga apostol na sinasabing, magsisi kayo at magbautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang regalo o ang handog ng banal na Espiritu Santo, ang kaloob ng Espiritu Santo. So, napakalinaw po na ang repentance po ay napakahalaga sa ating paglapit sa Panginoon. Katunayan, sa mga taong nagnanais na lumapit sa ating Panginoon Jesucristo, ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagpapakumbabang loob natin at pagsisisi ay mahalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa Aklat ng Santiago, simula po sa 4:8 ng Santiago. Ang sabi po rito ay ganito, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your loud laughter be turned to mourning and your joy to gloom. At ang sabi po rito, humble yourself before the Lord and He will exalt you. Kung babalikan po natin ang 4:8, sinasabi po rito, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Hugasan ninyo inyong mga kamay, kayo ng mga makasalanan,
at linisin ninyo ang inyong mga puso, kayo na may dalawang akala. Be wretched and mourn and weep. Magsiiyak kayo at magluksa, at ang inyong mga tawa ay maging pagluluksa, at ang inyong galak ay kalungkutan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So makikita po natin dito ang pagpapakita niya ng tunay na pagsisisi, na kailangan tayo magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Sa ating paglapit sa Panginoon, kailangan hugasan natin ang ating mga kamay, tayo mga makasalanan, dalisayin natin ang ating mga puso. Ibig sabihin, linisin ang ating mga puso. At ang paglilinis po riyan ay sa pamamagitan ng pagsusuko ng lahat ng mga kasamaang namumugad sa ating puso at ang ating pagiging dalawang akala. At ang pagpapakumbabang loob ay napakahalaga po sa Panginoon upang tayo ay Kanyang itaas. Mga minamahal na magulang at kapatid, ito po ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinasa niya sa kanyang mga apostol, na tayo rin ay dapat na mapagpakumbabang loob at magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngunit ang pagsisisi po ay may dalawang klase. Sa simula po ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang lahat po ay tinatawagan upang magsisi ng kani-kanilang mga kasalanan. Kaya nga po sa 4:17 ng Mateo ay turo po ng ating Panginoong Jesucristo sa simula ng kanyang pangangaral ang magsisi, repent and be baptized. For the kingdom of God is at hand. Magsisi raw sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. At maging sa mga apostol ay ganito rin ang kanilang pangangaral sa lahat ng dako na kanilang mga pinuntahan. Ito po yung pagsisisi na iniaalok ng Panginoon upang makapasok ang kaharian ng Diyos sa kanilang puso. Ngunit pagkatapos po na makapangaral ang ating Panginoon Jesucristo, marami pong mga taong nagsitalikod din sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At sa kanilang pagtalikod, sa kanilang pananampalataya sa Diyos, muli silang bumalik sa Panginoon at sila'y tumatawag na muli sa Panginoon na bilang pagpapahayag ng kanilang pagsisisi. Ngunit, kagaya po ng aking nasabi, may dalawang mukha ng pagsisisi. Ang unang pagsisisi para sa mga taong hindi pa nakakarinig ng kanyang mga banal na salita bilang pagbubukas ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang ikalawa namang pagsisisi ay ang pagsisisi ng mga taong minsay naliwanagan na, minsay nakarinig na ng salita ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkarinig ng salita ng Diyos, ay muli silang bumalik sa kanilang dating katayuan. At pagkatapos na sila'y makaranas na iba't ibang uri ng pagsubok, ay muli silang bumabalik sa Panginoon na may pagsisisi. Basahin po natin sa aklat ng Kawikaan 1:24. Ang sabi po rito ay ganito: Because I have called and you refuse to listen,
have stretched out my hand, and no one has heeded, because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when terrors strike you. When terror strikes you like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but I will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, would have none of my counsel and despise all my reproof. Therefore they shall eat the fruit of their way and have their fill of their own devices. Kung sa wikang Tagalog po natin babasahin, mga kapatid, sa aklat po ng Kawikaan, chapter 1, from verse 24, ito po sinasabi, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sapagkat ako'y tumawag. Ang paanyaya po ng Panginoon ay narinig nila. Ngunit ang panawagan ng Panginoon ay kanilang tinatanggihan. Aking iniunat ang aking kamay at walang nakinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ito po yung mga tao na tumatanggi, nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit tinatanggihan nila ang kanyang mga aral, ang kanyang payo at ang kanyang mga saway. Kung ganito po ang katayuan ng mga tao, ang sabi po sa 26 ay ganito naman ang mangyayari. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayon, sabi ng Panginoon, kung magkagayoy tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling kagagawan. So malinaw po mga minamahal magulang at kapatid, na mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit patuloy na isinasarado ang pintuan ng kanilang puso at ang pintuan ng kanilang isipan ay kanilang patuloy na isinasarado sa salita ng Diyos. Ang mga tao raw pong ito pag dumating sa mga sandali ng mga matitinding pagsubok, kung tumawag man sila, ay hindi na sila pakikinggan ng Diyos. Kaya ang pagsisisi po ay mayroong pagsisisi na muling tinatanggap ng Panginoon. At mayroon naman pagsisisi na hindi na tinatanggap ng Panginoon. Ang pagsisisi po na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos ay tinatanggap ng Panginoon. Ngunit ang pagsisisi na pagkatapos na maturuan ka na ng Diyos at ipinadama sa iyong buhay ang kanyang pagmamahal at ang pag-ibig, ay kung patuloy na iyong lalabagin sa muli mong pagbalik sa Kanya, ay hindi Kanya pakikinggan at hindi ka na niya tatanggapin. Mga kapatid, nakakalungkot po ang magaganap sa mga taong nakarinig na ng salita ng Diyos, ngunit patuloy na pinatitigas ang kanilang puso. Ang sabi rin po sa aklat ng Hebreo o Hebrew,
Sa aklat po ng Hebrew, sinasabi rin po ang bagay na yan. Sa 6:4, sa 6:4 ng Hebreo, ang sabi po ay ganito. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap na mabuting salita ng Diyos at na mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. So, sa 4:6, sa 6:4 hanggang 6 ng Hebreo, ay sinasabi rito na may mga taong naliwanagan na. Ibig sabihin, nakarinig na sila ng salita ng Diyos at nakalasap na ng mga kaloob ng kalangitan. Maaring sila'y tinugon sa kanilang mga panalangin at mga nakabahagi na ng Espiritu Santo at tumanggap ng banal na Espiritu at nakalasap na mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Sila'y nabahagi na ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating, lalo na po yung panahon ng Judgment Day. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hindi na po tatanggapin ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Hindi na raw po katanggap-tanggap ang kanilang pagsisisi sapagkat muli silang bumabalik sa dati nilang katayuan. Nung una na sila ay unang pinatawad ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat po tayo ay manatili pagkarinig natin ang salita ng Diyos. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik sa ating sarili. Atin na pong mahalin ang salita ng Diyos at ating isabuhay ang kanyang mga salita. At ito po ay manatili tayo. Huwag na po tayong bibitaw sa Panginoon. Ika nga sa Biblia ay hindi uurong. Sa aklat pa rin po ng Hebrew, chapter 10, verse 26, ay sinasabi rin po ang bagay na ito. Ang sabi po sa verse 26 ay ganito. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, ito po ay talagang ang pagkakasala pong ito ayon dito sa talatang ito. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi ang isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kapagkat ating nakikilala yung nagsabi akin ng paghihiganti, ako ang gaganti at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. So malinaw po na kung sinasadya ng isang tao ang kanyang pagkakasala pagkatapos na matanggap niya ang pagkakilala ng katotohanan, kapag ka po sinasadya na ang paglabag sa mga salitang kanyang narinig at natutunan sa banal na kasulatan,
ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Wala na raw pong natitirang hain pa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya po yung pagsisisi, pagkatapos na atin ang marinig ang mga ginintong aral ng Panginoon, ay hindi na po katanggap-tanggap sa Panginoon. Basahin pa rin po natin sa aklat pa rin ng Hebrew, chapter 12 verse 16. Ang sabi po rito ay ganito: baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Yung malinaw mga kapatid na si Esau, pinagbili niya sa isang pinggang pagkain ng kanyang pagkapanganay, yung kanyang birthright, bilang paglapastangan sa kautusan ng Diyos na siya ay panganay. Ay winalang bahala niya ang kautusan at ang salita ng Diyos. Siya ay hindi naging matubid sa paningin ng Diyos. Kaya't ng kanyang hinihiling na muli sa Panginoon, hiniling niya ang kapatawaran mula sa Panginoon, siya'y itinakwil na ng Diyos, sapagkat wala na siyang nasumpung ang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Ang tao po pala, kahit na magkanda iyak, kapag ka po talagang tahasang binaliwala natin ang salita ng Diyos, kahit po tayo'y magkanda iyak, wala na pong halaga iyon sa Panginoon. Kagaya na nasabi ko kanina, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan na gawa, noong tayo hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, ay mahalaga sa Diyos. Ngunit, ang kapatawarang ating hinihiling sa Diyos, pagkatapos na marinig na natin maliwanagan tayo ng salita ng Diyos, at kusa nating nilabag ang kanyang mga kautusan, wala na pong kapatawaran sa kasalanan iyon. Alam ko mga minamahal na magulang at kapatid, na ang aral na ito'y lubhang masakit sa ating pandinig. Ngunit may pag-asa pa tayong lahat, sapagkat hindi pa natin lubusang nauunawaan ang kanyang banal na kalooban. Habang tayo po'y lumalalim sa kaalaman ng salita ng Diyos, pag-alabi natin ang ating matibay na pananalig at pananampalatay sa Kanya. Pag-alabi natin ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating paggawa ng kabutihan sa Diyos at sa ating kapwa. At ako'y naniniwala, wala tayong dapat na pagsisihan sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. At habang tayo nakakapit sa salita ng Diyos, patuloy at pinipilit nating isabuhay ang kanyang mga ginintoang aral. Yun po ang kahulugan ng pag-iingat ng salita ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso. Ako po'y lubusang naniniwala na ang landas na ating tinatahak sa daigdig na ito ay nasa isang tamang landas ng paglilingkod sa kanyang banal na harapan. Kung tayo man po'y nagkasala noon, ito'y dahil sa kawalan ng kaalaman sa kanyang salita. Ngunit ang susunod na ating pagsisisi ay huwag nawang mangyari, sapagkat wala nang natitira pang kapatawaran sa mga taong naliwanagan na at tumanggap ng kanyang mga ginintoang aral. Mga kapatid, sa Biblia po ay mayroon pong mga
pangyayari na kahit man ang kanyang mga taong tinawag ay hindi na po tumanggap ng kapatawaran kahit na ang mga taong ito ay pinili ng Panginoon ng kanyang kapanahunan ay hindi na rin tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Ang sabi po rito sa Kronika 28:9 ay ganito, "At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kaniyang itatakwil ka magpakailanman." Alam po natin na ang kasaysayan ni Haring Solomon ay isang napakagandang halimbawa. Siya po ay pinagkalooban ng Diyos ng pambihirang karunungan at kaalaman. Nagkaroon ng isang malalim na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sapagkat ito po'y regalong ipinagkaloob sa Kanya. Ngunit siya'y binalaan ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa Kanya, "At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman." At ito po ang naganap sa buhay ni Haring Solomon. Pagkatapos na ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang pambihirang karunungan, sa bandang huli tumalikod din siya sa Diyos na tumawag sa kanya, at dahil doon ay naganap ang pagtatakwil kay Haring Solomon magpakailanman. Minamahal ng magulang at kapatid, ang katapatan po ay napakahalaga sa ating paglilingkod. Ito po ang pinagbuwisan ng buhay ng maraming mga apostol ng kanilang panahon. Sila po'y nangamatay dahil sa kanilang malabis na pagpapahalaga at pananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi sila humihiwalay sa kanilang mga natutunang aral mula sa ating Panginoong Jesucristo. At ito rin sana magbigay sa bawat isa sa atin ng isang malalim na inspirasyon upang ipagpatuloy natin ang ating nasimulang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ikapit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay at pilitin nating huwag tayong tatalikod sa kanyang mga ginintoang aral upang hindi natin maranasan ang muling pagsisisi na wala ng halaga at katuturan sa paningin at sa pandinig ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa mga minamahal na magulang at kapatid, ang Diyos nga ay dapat nating katakutan, sapagkat ang Diyos na ating nakilala ay isang Diyos na mayroong isang salita, at kapag sinabi ng Panginoon ay kanyang tinutupad at kanyang isinasagawa. Ang mga narinig po ninyo mga aral ay hindi aral ng inyong lingkod, kundi ito'y aral ng isang Diyos na hindi nagsisinungaling at gumaganap ng lahat ng kanyang mga sinabi at itinuro. Nawa Panginoon, ito'y magsilbing aral sa bawat isa sa atin, sapagkat ang ating paglapit sa Panginoon ay isang bagay na seryosong bagay at hindi isang biruang bagay na ating
ipapagwalang bahala. Patuloy tayong magdasal sa Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan at maging matibay sa ating pananalig at pananampalatay sa Kanya. Sabi nga ng Biblia, seek ye first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Huwag na nating alalahanin yung mga iba't ibang mga bagay sa ating buhay. Magkaroon na tayo ng contentment sa kung ano man na mayroon tayo. Ngunit ang mahalaga ay ang paninindigan at pagiging tapat sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon Jesucristo. Nawa mga minamahal na magulang at kapatid, ang munting pag-aaral na ito ay nakapagbukas na muli ng ating isipan sa isang panibagong yugto ng ating buhay upang lalo tayong lumakas ang ating pananalig at pananampalataya at lalo nang lumakas ang ating katapatan, magkaroon tayo ng isang tapat na puso, isang dalisay na puso sa ating paglilingkod sa ating Diyos na dakila at isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa inyo mga minamahal magulang at kapatid sa pagbibigay ninyo ng munting panahon sa munting aral na ito, at ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa bawat isa sa atin.